So, ayun. Ipagpatuloy lang natin so natapos tayo sa raw materials budget. So, punta naman tayo ngayon sa manufacturing overhead budget. So, ito yung mga gagastusin nila sa operations pa din, pero hindi directly sa mga pinoproduce nila. So, ayun, ganun pa din record production. So, itong utilities and supplies. Base pa rin dito. So, dinivide ko lang siya dun sa maaaring na-produce nila ng 2014. So, lumabas na 1.5, close to 1.5 per unit. So, tinimes lang ito by 1.5. Ito yung kinalabasan, ganun din. So, yung mga variable cost, nakabase siya sa number ng units na ipoproduce. So, sa indirect labor naman, ito yung dito sa mga repairs and maintenance. Ganun din. Tinimes. So, parang 2.25 ang kinalabasan. So, ayun, tinimes. So, mayroong total variable overhead cost na ito. So, sa isang taon, 700 something million. So, sa salaries naman, ito, mga assumption lang siya. Pero, meron akong sinet na kung paano siya makuha. So, pinagpalagay ng 9,600 per month plus plus 25% na benefits. So, meron silang 390 na empleyado. Tapos, ayun nga, times by sa quarter. So, yung kinalabasan. Tapos, yung renta, ito, binasi ko siya dun sa financial statement nila na nakalagay ay eto. So, wait. Dito ko siya binase. Dito sa mga dito ko siya binase dito sa mga renta nila na non-cancelable lease payable. So, ito yung sure na babayaran talaga nila. So, kasi nakalagay dito, the company has the option to renew the lease after expiration. So, yung mga nagkasos nila ng renta ng 2014, maaring dagdag na renta lang yun. Pero, ito talaga yung sure na babayaran nila. So, merong 15,686,000. So, ang ginawa ko ay inestimate ko siya 15,700,000. So, i-divide ko na lang siya. Tapos, inalat ko ang 33% nung 15,700,000 sa general expense, 40 million sa selling and marketing, and then 27% dun sa operation. So, ang 27% na ito. So, dinivide ko lang siya by 4, by quarter yan. And then, itong depreciation, ginaya ko lang din siya doon sa nakaraan. Ayun, 300 yan, divide ko by 2, by 4, yan, 75. Then, ayun, pinag-plus, ayan yung fixed overhead cost. Then, ang total overhead cost natin ay ito, buong taon. And then, since may depreciation, minus natin yung depreciation dun sa manufacturing, sa overhead cost. And then, ito yung mga babayaran natin. Ito magre-reflect siya cash budget. So, ngayong tapos na yung overhead budget, punta na tayo sa selling and marketing expense budget. So, ayun.
itong advertising and promotions, ang mga napapaloob dyan, mga TV ads, tapos yung ano, yung ito, yung mga inalat natin na gagastusin dito, yung mga binudget natin. So, base dun sa mga kinumpute nyo, sa second quarter, makakagastos ng 390,000, sa fourth quarter, 137,520. So, magre-reflect yun dito sa dalawang yun. So, itong 180 million na to, galing siya sa TV advertisement. So, pinagpalagay ko na kada buwan ay merong 240 ads sila. Tapos, edi sa isang quarter, merong 720 ads silang ipapalabas. At yung ads nila, 30 seconds, at least, 30 seconds naman yung mga pinapalabas nila, tinignan ko sa YouTube. So, 30 second advertisement is 250,000. So, itinimes ko siya dito. Ang kinalabasan, 180 million sa isang quarter. Tapos, yun nga, yung mga additional expenses, base nga dun sa yung sa action plan natin. So, dito, ayan. So, itong delivery and marketing ay 4% ng projected sales natin. So, itong 137 million na yan, ano yan, 4% siya na itong projected sales natin. So, tingnan natin kung tama. So, ito times 0.0. So, 137 something 6. Tapos, tingnan natin. O, ayun, diba? So, itong personnel, pinagbasihan ko siya dito. Yan, 181. So, binasa ko meron daw decrease na 10 to 15% sa employees, sa number ng employees. So, dinecrease, tinimes ko lang siya by 0.85. So, kinalabasan niya 150 million na lang ang iaalat sa mga salaries. So ayun. And then yung utilities and supplies, sinet ko na 0.5% siya ng sales. So ayun. Then yung rent, ayun, 'di ba, base nga siya dito. So dun sa kanina kong pinakita. Ito na yung 40% nung renta nila na 15,700,000. And then depreciation, binasi ko lang din siya dito. So, ayan. So, divided by 4. So, ayan. Yun yung total selling marketing expense. So, since may depreciation siya, minus natin. And then, ito lang yung babayaran para sa selling. Magre-reflect siya sa cash budget. So,